Aray, ang init pala. Aray ko, may butas. Buksan natin. Papasukin ako. Ayan. Ilagay natin ang kamatis. Dalawa. Siyempre kasama ang sibuyas pero hindi pa nahiwa. Kaya hiwain ko muna siya ng 3 lang bawat kalahati. Bale, 6 na. Hati lang yung isang sibuyas. Medyo malaki-laki ng konti. Ayan. At yan ang ating sabaw. At itambog na natin yung ating sahog. Ito yung inihaw na bangus na may palaman. Dahil hindi naubos, gugulayin natin ng exciting at masarap na gulay. Lagyan natin ng magic na pamparasa. Pamparasa ba? Ayan. Tapos, hindi natin siya asinan kasi ang ating ipampalasan dyan mamaya. Yaran. Pero hindi yan ang kanyang laman, maskato. Kundi ang kanyang laman yan ay bagoong isda. O, di ba? So, excited na kayo malaman kung anong ulam natin? Wait lang. At buksan na natin ulit. Ayan. At ilagay na natin yung ating gulay. Pinagsabay ko na yung sitaw at saka kalabasa. Dahil sila yung medyo matagal-tagal lutuin. Ayan. Sige. Di ba? Yun o. In the observance of the Holy Week lang naman. Ayan. At ilagyan na natin ng ating bagoong isda para maano niya yung lasa. Ayan. Para lumasa ng gusto. Mamaya na lang natin dadagdagan kung kailangan. Baka kasi naman umalat pag biglang tinambog natin ng maramihan. At ayan na nga guys. Dahil luto na yung ating kalabasa at sitaw. Ilagay na natin yung ating okra at sigarilyas at mani. Charot, walang mani. Sigarilyas lang. Diba? Wow. Sarap nung amoy talaga ng bagoong. Kaya kahit ako ay Ilongga, paborito ko. Isa sa mga paborito ko itong gulay. Pero siyempre hindi perfect yung gulay ko kagaya ng sa kanila. Kung ano lang talaga yung makita ko sa palengke. At ano lang maisipan ko ba. Ayun lang. Ayan. Okay, takpan naman natin ulit siya hanggang sa maluto yung okra at sigarilyas at mani. Na walang mani. Ayan, ayusin lang natin ating kamera. Naalala ko pala may 2 prito pala ako ng tambakol. Kaya ilagay ko na rin yan dyan. Dagdag lasa din. Kasi ilang araw na yan sa fridge eh. Hindi pinapansin. Pero pag nalagay sa gulay yan, gusto nila yan. Ayan, parang kunti yung aking sabaw. Sakto lang ba yan? Siguro sakto lang din yan. At ilagay ko na rin yung aking pampadulas. Para sa mga mahilig sa mga madulas dyan at sa mga madudulas dyan. Ayan, bagay sa inyo tong gulay ko. Sarot. Ayan, at takpan ulit natin siya. Tama na yung kanyang sabaw. Huwag na nating dagdagan kasi pangit naman siguro pag maraming sabaw eh. Kasi yung iba nga sa talaga yung pag nagluto talaga sila sa Nueva Ecija, walang sabaw. Kaya lang, ayoko naman ng ganun. Gusto ko talaga may sabaw, may nahihigop-higop tayo, di ba? Masarap yung ganun. Lumulutang. Oh. Yan ka, lumulutang ka eh. Kasi medyo matigas na yung pagka sobrang yung pagkaprito, toasted. Kaya ibabad natin yung ating tambakol para lumambot. At last but not the least na gulay, ito yung bulaklak ng katuray. Ay, hindi pala. Kaya sinama ko yung tangkay guys. Hindi ko alam kung talagang sinasama yan. Binalatan ko siya. Tinanggalan ko lang ng balat. At ayun. Hindi yan bulaklak ng katuray. Alam ko marami magre-react rin naman yung bulaklak ng katuray. Kundi bulaklak ng kalabasa na napakamahal. Parang kasing mahal na rin siya ng rosas. O, di ba? Ayan. At yan ay malapit na kasi mabilis lang naman tumaluto. At siyempre titikman na natin, di ba? Charan! Excited na ako kung anong lasa ng luto ko na may bangus na inihaw at may pritong tambakol, di ba? Ang bongga, parang hindi crisis Sabay ganun. Charot lang, pero ito ay mga leftover lang naman. Ayan, di ba? Tikiman na natin. At yan guys, wow, panalo. Grabe, sarap. Sarap-sarap talaga. Tara na, kain na tayo. Tatakpan ko na lang yan at maluluto na yan. At ayun lang guys, maraming salamat sa pasuporta palagi sa panonood. God bless us all. Jesus loves you. And Nami Ganing Mix Vlogs loves you.